Bradley Beal at iba pang interesting na ganap ngayon. Free agency, LeBron at Davis. Bakit nalalapit na sa Warriors? Mga senyales sinabi ni Windhorst. Marahil ang pinakanakagugulat na desisyon tungkol sa kontrata nitong araw ay ang pagtanggi ni Bradley Beal sa kanyang $5.6 million player option sa Clippers. Si Beal, na nakapaglaro lamang ng 6 na laro noong nakaraang season bago nagtamo ng bali sa kanyang kaliwang balakang na kinailangang operahan, ay sinasabing kapwa interesado pa rin kasama ang Los Angeles sa posibleng pagbabalik. Ngunit bakit tatanggihan ng isang veteranong player na kagagaling lamang sa seryosong injury ang garantisadong pera? Mukhang nagsisimula na naman ang usapan tungkol sa posibilidad na mapunta si Beal sa Miami. Sa loob ng hindi bababa sa huling 2 taon, palagi siyang nababanggit bilang posibleng trade target ng Heat. Ngayong isa na siyang unrestricted free agent, maaari na siyang direktang ligawan ng Miami at ayon sa impormasyong nakuha ng Clutch Points, may kapwa interes ang dalawang panig. Ang malaking tanong ngayon ay kung handa ba niyang tanggapin na kagagaling lamang sa injury sa balakang ang isang minimum contract mula sa Miami upang makasama sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo sa kanilang hangaring manalo ng kampyonato. Posibleng i-offer ng Heat kay Beal ang bahagi ng kanilang mid-level exception upang mapantayan ang halagang tinanggihan niya sa Los Angeles. Ngunit marami ring iba pang players ang target ng Miami sa free agency. Matagal nang iniuugnay sina Anthony Simons at Chris Middleton sa Heat mula nang mangyari ang trade para kay Antetokounmpo. At kamakailan ay lumabas din ang balitang target nila, ang veteranong 3-point specialist na si Tim Hardaway Jr. Inaasahang makakatanggap si Simons ng mga offer mula sa ibang teams na nasa pagitan ng kalahati hanggang sa buong halaga ng MLE. Isa rin si Duncan Robinson sa mga players na nasa radar ng Miami. Ibinalik ng Detroit Pistons si Kevin Huerter sa pamamagitan ng bagong 3 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $27 million at matapos nilang makuha si Isaiah Joe sa isang trade, lalong lumalakas ang posibilidad na i-waive nila si Robinson. Kung mangyayari iyon ngayong summer, $2 million lamang sa kanyang $16 million na kontrata para sa season na 2026-2027 ang kailangang bayaran ng Detroit. Samantala, pinili ni Andrew Wiggins na kunin ang kanyang $30.2 million player option at pinalawig pa ang kanyang kontrata ng 2 taon na nagkakahalaga ng humigit kumulang $34 million, kaya't ang kabuuang halaga nito ay umabot sa $64 million sa loob ng 3 season. Dahil dito, wala pang $12 million ang natitirang espasyo ng Heat sa ilalim ng first apron. Marami ang nagtuturing na kakaibang hakbang ito para sa Heat, dahil maaari sanang tumanggi si Wiggins sa kanyang option at pumirma pa rin ng katumbas na halaga sa loob ng 3 taon sa paraang mas makakatulong sa salary cap ng Miami. Kung nangyari iyon, mabubuksan sana nila ang kanilang buong MLE. Ngunit ngayon, ang tanging paraan upang magawa iyon ay sa pamamagitan ng pag-trade kina Wiggins o Nikola Jovic. Ayon sa mga source, kasalukuyang sinusuri ng Heat ang iba't ibang trade scenario na may kinalaman sa kontrata ni Jovic. Sa iba pang balita sa liga, tinanggihan ni James Harden ang kanyang $42.3 million na kontrata. Inaasahan na ito dahil malapit na umanong tapusin ng magkabilang panig ang bagong kontrata, malamang ay 2 taon na makatutulong sa Cavaliers sa aspetong pinansyal sa pamamagitan ng pag-iwas sa second apron. Nanatili naman sa Clippers si Brook Lopez kasama ang kanyang $9.2 million na kontrata, ngunit hindi nila ginamit ang team options ni Bogdan Bogdanovic at Nick Batum. Dahil dito, pareho na silang magiging free agents na nagbibigay sa Los Angeles ng mas malaking salary cap flexibility. Bukod sa patuloy na usap-usapan tungkol sa posibleng pag-trade kay Kawhi Leonard, mayroon na ngayong kakayahan ang Clippers na ibalik ang restricted free agent na si Benedict Mathurin kung gugustuhin nila, o kaya'y subukang alukin ng kontrata ang restricted free agent ng Denver Nuggets na si Peyton Watson. Posible kayang magawa nila ang pareho ngayong free agency? Nasa isang mahirap na sitwasyon ang Nuggets dahil kailangan nilang agad bawasan ang kanilang payroll upang maibalik si Watson. Ayon sa mga source, nakikipag-usap ang Denver sa ilang teams na interesado kay Cam Johnson sa nakalipas na linggo, at siya ang itinuturing na pinakamalamang na maging trade candidate ng Nuggets. Bagamat may mga ulat na pinag-aaralan ng Denver ang posibilidad ng pagkuha kay Jaylen Brown mula sa Celtics sa pamamagitan ng trade,
Sinabi ng mga source na nakipag-ugnayan ang Boston sa Nuggets sa posibleng available na players kapalit ni Brown. Ilang source rin ang nagsabing maliit ang posibilidad na i-trade ng Denver si Morey. Isa pang kapansin-pansing desisyon ang ginawa ni Draymond Green nang tanggihan niya ang kanyang $27.7 million player option upang maging free agent. Gayunpaman, hindi siya isang karaniwang free agent dahil inaasahang mananatili pa rin siya sa Warriors anuman ang mangyari. Ang halaga ng kanyang bagong kontrata ay huling pagpapasyahan ng Warriors. Lalo na't seryoso nilang pinag-uusapan ang posibilidad na subukang kunin sina LeBron James at Anthony Davis. Gayunpaman, sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa kinabukasan ng All-Star ng Los Angeles Lakers na si LeBron James, sinabi ng ESPN analyst na si Brian Windhorst na maaaring may kaugnayan ang inaasahang contract extension ni Anthony Davis ng Washington Wizards sa posibleng mangyari sa Golden State Warriors. Lalo pang lumakas ang usap-usapan matapos mag-post ang veteranong Warriors na si Green sa kanyang X account na nagbigay ng dagdag na dahilan para isipin ng mga fans na maaaring mabuo ang susunod na super team ng Golden State. Ayon sa mga ulat, aktibong sinusubukan ng Warriors na makuha si James ngayong summer. Parehong kliyente ni na LeBron at Davis ang ahensiyang Clutch Sports ni Rich Paul na ayon kay Windhorst ay maaaring magbigay sa kanila ng mas malaking kapangyarihan sa negosasyon kung sakaling magkaroon ng kasunduan sa Warriors, ayon sa ulat ng NBA on ESPN. Ang mga taong nakakausap ko sa liga ngayon ay parang may alam na hindi nila sinasabi. Ang tingin nila, mauuwi ito sa bagong kontrata ni Green sa Golden State, bagong kontrata ni LeBron sa Los Angeles, at bagong kontrata ni Davis sa Washington. Posibleng mangyari ang lahat ng iyon, sabi ni Windhorst. Pero nakita natin noong nakaraang linggo na nag-offer ang Lakers kay Austin Reeves ng isang halaga ng kontrata at hindi siya nasiyahan. Nag-aalala ang LA na baka magbigay ang Pistons ng mas mataas na offer kaya malaki ang itinaas nila sa kanilang offer. Nakita rin natin noong nakaraang linggo na binigyan ng Wizards si Trae Young ng $200 million contract extension. Kung ako si AD, iisipin ko kung bibigyan nila si Young ng extension, bakit hindi rin ako? Bagamat sinabi ni Windhorst na wala pa siyang konkretong impormasyong nagpapatunay sa mga ito, mayroon siyang sariling hinala. Hindi ko sinasabing sigurado akong ito ang mangyayari. Pero posible ring ginagawa lang ito upang magkaroon ng mas malakas na leverage sina Anthony Davis at LeBron sa Washington at Los Angeles. Sa huli, maaaring lahat sila ay makakuha ng bagong kontrata o maaari ring lahat sila ay mapunta sa Golden State. Pagtatapos ni Windhorst, magiging kapanapanabik na makita kung paano hahantong ang sitwasyon habang nagsisimula ang NBA free agency ngayong linggo.